Sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating YouTube channel, Kabrother TV, binago natin ang pangalan ng ating channel para maging malawak ang ating talakayan patungkol sa relihiyon at politika, pananampalataya ng tao sa kaligtasan, ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan. Ngayon, bago tayo magsimula, pasubscribe ng channel natin, Kabrother TV, para may mga latest updates kayong makikita pag nagpo-post tayo ng video sa YouTube. So ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan patungkol sa tulip, yung pinaka-last part, natapos na natin yung 4, yung letter P na lang, tinatawag nila na perseverance of the saints, na ayon sa doktrina ng Calvinism, ang perseverance of the saints, the moment na pinili ka ng Diyos sa kaligtasan sa eternity, certain individual na pinili ng Diyos sa kaligtasan sa eternity, so sila ay magpapatuloy at iingatan ng Panginoon panghabang panahon. So ang kanilang paniniwala sa perseverance of the saints ay, kumbaga sa isang kasabihan, once saved, always saved. Ang perseverance of the saints ay isang paniniwala na kung saan nagpapatuloy ang anak ng Diyos hanggang katapusan. So, hindi naman ibig sabihin na hindi siya pwedeng mag-backslide. Kasi iba ang backslide sa apostasy, yung tao na apostate. Ang backslider, isang tunay na Kristiyano na sumampalataya kay Kristo, pero dahil sa alam nyo tukso ng sanlibutan, bumalik siya doon sa bisyo niya, bumalik siya sa dating ugali, dating pagkatao niya na wala pang Kristo noon. Yun ang tawag na backslider. So sa aral ng perseverance of the saints, ayon sa Calvinism, darating ang araw na ibabalik siya ng Panginoon sa paglilingkod through His power. Kaya nga perseverance, nagpapatuloy ang tao na Kristiyano, tunay na ligtas sa paglilingkod sa katapusan adlaw, sa katapusan ng mga araw. So, ang perseverance of the saints, nakabatay ito sa pagliligtas ng Diyos sa Kristiyano, magpapatuloy. Ang apostasy, ito naman yung mga hindi talaga tunay na ligtas, na akala mo ligtas, akala mo lang yun. Nasa church, nagfe-fellowship, pag anniversary, nandun din siya. Pag Bible study, andun din. Pero since na ang Diyos nakikita naman talaga, ever since na hindi naman talaga yan tunay na ligtas, nakikipag-fellowship lang, darating ang araw na ma-fall siya sa kanyang sarili at hindi na siya maglilingkod. Apostate ang tawag dun. Napasok sa iba-ibang samahan, napunta sa kulto, kasi ever since simula pa lang, hindi naman talaga siya tunay na ligtas. Yun ang kanilang kaibahan. So, ang perseverance of the saints, nagtuturo ng tunay na ligtas, ayon sa Calvinism, magpapatuloy hanggang wakas. Yun ang perseverance of the saints, na kung saan, na-check na mga Baptist scholar, mga magaling sa Bible, totoo ang doktrina na ito, although iba ang kanilang interpretasyon, iba rin ang interpretasyon ng mga Baptist theologians, to the point nga ang belief nila, Calvinism, ang belief ng Baptist theologians based on what the Bible says. So according sa theologian, ang doktrina na once saved, always saved, totoo ito dahil ang kaligtasan sa mundo, dalawa lang naman . Una, naniniwala ka na ikaw ang nagliligtas sa iyong sarili. At ito ang pinaniniwalaan ng halos lahat ng religion. Pangalawa, yung doktrina na ang biyaya lamang ng Diyos ang nagliligtas sa tao. Diyos ang nagliligtas sa tao, hindi ang tao ang nagliligtas sa kanyang sarili. So ang pwedeng mangyari na kapag naniniwala ka na maliligtas mo ang iyong sarili, ikaw magliligtas sa sarili mo, mangyayari niyan, i-maintain mo ang magandang gawa, i-maintain mo ang good deeds,
at magpipreach ka para maligtas ang tao, dapat gumawa ka ng mabuti. Yun ang papuntahan lagi. Kapag naniniwala ka na ang tao, maliligtas sa mabubuting gawa. Yun na yun. Marami kang ordinansang ipapatupad. Sumunod ka sa 10 utos. Pag hindi mo na perfect, isa lang nagkamali ka sa impyerno ka pupunta. Yun ang gawa ng kaligtasan ng tao. Whereas ang Diyos, nagliligtas sa tao according sa kanyang biyaya. Iniligtas ka ng Diyos, sumampalataya ka kay Kristo, iniligtas ka ng Diyos. Walang kondisyon. Ang ibig kong sabihin, hindi dahil gumawa ka ng mabuti, hindi dahil gumawa ka ng masama. Iniligtas ka ng Diyos dahil pinadala niya ang kanyang anak, sumampalataya ka kay Kristo na yung tagapagligtas o biyaya ang tawag dun. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 ang tawag dun, binigyan ka ng Panginoon ng biyaya, tinanggap mo ito, walang bayad. So ang kaligtasan, grace, ang kaligtasan, regalo lang ng tao, ng Diyos sa tao, tinanggap mo. So dahil ang kaligtasan, naniniwala ka na ito'y biyaya ng Diyos, wala kang dapat i-maintain ang gagawin mo ngayon, mabuhay sa biyaya, mabuhay sa awa ng Panginoon, at mabuhay sa kanyang paglilingkod. So, ang perseverance of the saints ay Diyos ang nagliligtas sa tao according sa Calvinism and based sa Baptist theologian, sa mga Bible scholar. Totoo yun kasi ang Diyos ang nag-preserve sa kanyang mananampalataya para maligtas. Sabi nga ng 1 Peter, nabasa nyo dyan, sabi dyan, who are kept by the power of God through faith unto salvation. So, Diyos ang nag-iingat sa iyo para maligtas ka. According sa 1 Peter chapter 1. Di ba nakita nyo dyan? Who are kept by the power of God unto salvation. So, kapag tunay ka naligtas, iniingatan ka ng Diyos sa kaligtasan. Para sa iyong kaligtasan. Hindi ikaw ang magliligtas sa sarili mo, kundi Diyos ang magliligtas sa iyo. Ang tawag dyan, perseverance of the saints, preservation of the saints. Dito mo makonclude ang once saved, always saved. So sa doktrina ng Calvinism, sa tulip, isa lang ang nakikita ng Baptist na tama. Although may paliwanag ang Calvinism na malayo sa paliwanag ng Bible about sa perseverance of the saints. Pero overall, ang doktrina na once saved, always saved, tama ito at totoo ito na aral. So, bago pa ipinanganak si John Calvin, founder ng Calvinism, ito na talagang tinuturo ng Baptist theologian. So maraming salamat. Nawa ay bigyan kayo ng Panginoon na mahabang buhay. Sa Diyos ang biyaya at kapurihan. Amen.